Kundi po sa lahat, magbigay lang tayo ng ating komentaryo ukol dito sa loyal sa China na vlog ni Christian Esguera. Ah, ang tinutukoy dito ay ang ating dating President Duterte. At talagang naniniwala ako diyan na ang dating presidente ay very loyal sa China. Kasi kaibigan nila, talagang binibigyan siya ng pansin ng mga Chino, particularly yung pinuno ng China. Yung kanyang loyalty, makikita yan sa kanyang policy during his administration na natigil yung pagpapatrolya ng ating Coast Guard at Philippine Navy ships doon sa West Philippines Sea. So ang ibig sabihin during those time, talagang ang area na yan ay kontrolado ng mga Chino. It good at this time na pumapalag na ang Pilipinas. Agree din ako dyan, ano? Okay. Yung policy ni ex-president noon, I don't agree with that. Kasi nga, sa modernong panahon, dapat magpakita ka ng yung tapang para mai-assert mo ang iyong karapatan. Kasi kung magpakita ka ng kahinaan, i-exploit nila yan, gamitin nila yan para ikaw ay masasakop. Okay. So, as a Filipino, talagang nga, very, ano ba yan? Discouraging, parang hindi maganda. Okay. Siyempre, pag makikita mo ng mga leaders ay ipinupurso yung interest ng iyong bansa, so you will be proud. Parang you will be happy to contribute para ma-sustain yung policy na yan. Ano? Basta above all things, the interest of the Filipino people. Okay. Ngayon, napapansin ko yung pagtrato ng mga Chino kay dating President Digong ay matagal ng estratehiya yan. Okay? Sa world history, mayroon yung konsepto na divide, conquer, and roll. Okay? Divide, conquer, and roll. Hatiin mo muna pagkatapos sakupin mo, pagkatapos pamahalaan mo. Okay, so ganon. Ang magandang halimbawa diyan, halimbawa noong sinasakop ng mga white people ang South America at saka North America din, kung saan napakaraming mga American Indian. Yan yung mga original people of North at saka South America. Hindi yung puti ngayon, ano? Okay. Kung lumaban sana sila, malamang hindi mananalo yung mga puti dahil kaunti lang sila. But then, hindi sila lumaban ng bunggang-bungga. They are divided. Okay? Kasi yan nga ang technique ng mga dinivide sila, no? Para madaling masakop. Siyempre, una, ang first step yan, pag-aawayin mo yung mga tribo, tulungan mo yung isa, bigyan mo ng armas, para sila ay mag-away-away, then pagkatapos ng awayan nila, siyempre hihina yan. So that's the time na papasok ang mga puti. Kaya madali na. Okay? So yung nabasa ko nga na
about that. Uh, anyway, galing yan sa history books. Ang madali daw parang mag-surrender ang mga Indian o kung minsan hindi na sila lumalaban dahil doon sa kanilang paniniwala na ang mga puti ay ang kanilang mga gods. Sila ang kanilang mga Diyos. So, kahit na pinapatay na sila, hindi pa sila lumalaban. Talagang uh, pagbudol-budol at its height. Parang ganun ang tingin ko dyan, ano? Ngayon, going back to the Philippines, wika nga, yan ang estratehiya na ginagawa ng mga Chino sa mga Pilipino. Okay, so yan nga. Divide, conquer, at rule. Ngayon, ang first stage yan, so kinaibigan nila yung mga ilang Pilipino na kilala. O kahit na hindi mga kilala, so kinaibigan nila yan. Sino ang mga Pilipinong ito? Like, alimbawa, itong si Duterte, siyempre siya ang nangunguna being the president. Pagkatapos, pumakot siya ng kanyang kapanalig. So, nandyan si Nabato, nandyan si Padilla, nandyan si Amy Marcos, na talaga, at saka iba pa, sino ba yung kalimutan ko, si Cayetano noon, ang grabe yung pananalita in support of China. Ngayon, parang hindi ko na naririnig. Okay, so tandaan ninyo yung mga klaseng Pilipino na yan. Na sa palagay ko, opinion ko lang, talagang walang walang love sa inang bayan. So, yan ang paniniwala ko, ano? Okay. So, yan. Kinaibigan ng mga China ang mga taong ito. Pagkatapos sa mga issue, sila ang kanilang supporter. Like for example, dyan nga sa West Philippines, okay? Ang maliwanag, sinasabi ng batas, yan ay pag-aari ng Pilipinas. Ngunit, ang grupong ito ay sinusuportahan ang claim ng China. Maliwanag yan, ano? Okay. Kaya, yun. Sana hindi na maulit yung panahon ng Kastila. Okay. Kung babasahin natin yung Philippine history noong panahon na yon, panahon ng Kastila, ganito yon, ano? Halimbawa, ang mga Ilocano ay nagre-rebuild o lumalaban sa mga Kastila. Ang mga Bulakenyo, ang mga Tarlakenyo, ang mga Pangpanginyo ay sila ang lumalaban sa mga Ilocano. So ang ibig sabihin, ang labanan ay Pilipino versus Pilipino. Then, halimbawa, mayroon na namang nag-alsa o nagkaroon ng uprising sa mga let's say Pangpanginyo. So, ganoon ang lumalaban yung mga Pangasinense, mga Ilocano, so laban sa kanila. Kasi ang nagpaplano diyan yung mga Kastila. Okay, para yung casualty ay hindi sa kanila kundi sa mga Pilipino. That is a very sad reality sa ating kasaysayan, sa kasaysayan ng Pilipinas. Nababasa ko yan parang parang lumuluha tayo, but then that's a reality. Ang mga lumalaban sa mga nag-aalsa ay kapwa natin Pilipino. Siguro tumatawa lang yung mga Kastila dahil itong talagang mga ito talagang anong tawag yan, parang walang alam o ang critical thinking ay wala.
So, ganon ang nangyari noon. Ngayon, ang sinasabi natin, sana huwag nang maulit ito ngayon na kayong mga Pilipino ay maglaban-laban uh, by force uh, sa mga no para ma-resolve yung mga issues just like yung nasabi natin sa West Philippines ano. Okay. Sana itong mga Duterte groups makisama na kayo sa mainstream Philippine society. Wag na kayong wag na ninyong idepensa ang China. At this time, total tapos na rin si Digong. Mag-change siya ng position. Okay? Suportahan yung present government na talagang ini-assert yung claim natin sa West Philippines Sea. Kung halimbawa, nagkamali siya noon na ang pakikipagkaibigan sa China ang tanging lunas para mapigil yung pananakop nila sa West Philippines Sea, this time, he should acknowledge na talagang nagkamali siya. At ito man ang mga supporters niya tulad ni Padilla, Cayetano, Bato, ito Bongo, Amy Marcos. Wag pong ang sasabihin lang ninyo yung ay mga doubt about correctness ng move na ipostro natin yung pag-claim sa panayan. Huwag na kayong magdaldal dyan. Okay, just keep your ideas about China in yourself. Okay, wag nang kung ano-ano ang sinasabi. So, yan ang aking pananaw. Sabi ko nga, being a Filipino, lahat naman tayo ay may kanyang karapatan na mag mag-express ng ating saloobin. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Please, tulungan naman ninyo kaming mga nagsisimula pa. No? Maraming salamat.